Hello, hello guys. It's me again. Pag-usapan natin itong balita. Kaganina ang umaga. Pag-usapan natin itong pagtutol nila Marcoleta sa paglipat ni Bryce Hernandez sa Camp Crame yata yan. Tinutulan nila, kailangan daw dapat sa kustodiya ng Senate custody. Kasi sila yung may jurisdiction. Bago ang lahat, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Dahil dyan, intro! You didn't have to cut me off. Like I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. You didn't have to stop so long. I can find your change your number. So guys, no, pag-usapan natin itong issue. Nakaya natin itong bagong issue na di umano kay Bryce Hernandez. Sige. Ito ano eh. Pinabagya Wait lang guys Wait lang nga ni ano yan? Siyempre tanggalin na rin para di tayo maka-copyright. Yun! Ayan, pag-usapan natin yan. Tara! May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. Guys, papalo ako ng Facebook page natin na ito po sa baba. Solidong Taga Norte. And maraming salamat sa inyo. Expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. Guys, sila ano pala, sa mga hindi pa nakakala, yung Duterte Black is minority na po. Nagkaroon to kasi ng kudita dyan sa Senado, sa loob ng Senate, habang nag-hearing nung isang araw. Na bulaga na lang po sila bigla. Gulat ka, no? Paano ba naman kasi bias kayo masyado? Senate President nyo pa may allegation. Nasa rules nila yun na kung ikaw ay Senate President at may akusasyon sa'yo, kailangan mong bumaba. Kasi alang-alang din yun sa reputasyon ng Senado. There is no need for emotion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant at Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. Bakit? Ang dyan, no? Imagine being... Ang dyan, guys, no? Ang nakakalit. Anong pinagkaiba ng kustodiya ng Senate at saka yung pinaglipatan sa kanya? Parang Camp Crame yata. Hindi ko sure kung Camp Crame yun. Basta sa siya, kampo ng mga pulis. Ito ang pinagkaiba.
Di ba? Parang ang labo. Tuloy natin. Mamaya natin discuss yan. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea. Hindi natin alam. Mamaya malalaman nyo guys kung paano. That if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate. But the Speaker of the House had Pero pwede naman kasi nila hiramin yun eh. Mag-hearing sila dyan sa Senado, kunin nila, pakuha nila. Sergeant at Arms naman ng Congress yung ano, magdadala sa kanila dyan. Tapos, pagtapos naman, pwede naman nila ulit ibalik. Dun sa ano, sa Karami ba yan? Yung sa kampo ng mga polis. Yun. Yung sa presinto. and asked if he can be kept in the house, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the legal custody of the Senate. So when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But the Senate President already has said the rule. Mr. President, the request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then, the committee was the one who... ang tanong nga, si Bryce Hernandez, may karapatan din naman siya dyan eh. Na kung saan siya safe. Kasi alam niya naman yung seguridad niya. Kung saan siya safe. Eh syempre, kahit naman ako eh. Kung saan ako safe, syempre doon ako. May karapatan siya dyan. Kahit pa paano. Hindi porket kayo yung nakapag-imbestiga ng una. Ano na sa inyo. Di ba parang parang yung hindi nyo na may twist para hindi na matwist yung usapan, mag-i-stick na lang doon yung kung ano yung binanggit niya, yun na lang yun. Parang hindi tama yun. Gusto nyo kasi lagi sa Congress isisi lahat. Baycam po ang nagkaroon ng problema. Ibig sabihin Senado. Order him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that. Not the Speaker of the House of Representatives. He could request that. But we are sorry to deny that because legal custody, legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is kung meron bang mag-influensya pa sa kanya. That was the point of the minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made the decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid
before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we are not given, or we have not given. Siya, si Lacson pala guys, no? Siya na yung may hawak ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po si Marcoleta. Mabilis kasi yung niya eh. Yung pag-iimbestiga niya. Kasi si Senator Lacson, dati po siyang T20, 4-star general niya. Then, the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Yes, so they are not. Thank you, Mr. President. Yes, Senator De La Rosa. Yes. Thank you, Mr. President. Mr. President, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because Kasi nga si Bryce Hernandez na rin po ang nagsabi niyan, Senator Bato, na ayaw niya nang bumalik sa Senado. Natatakot pa din sa Senado eh. Anong gagawin? for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, Kailan yan? Intriga ha? Intriga na naman bago. can I be protected by the Senate? Dahil alam ko, pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at siya sabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. Okay. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawa ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa... Huwag kami bato. Huwag kami bato. Oh, kita mo yan? Tatandaan mo ba siya? Ha? Oh, tatandaan mo ba yan? Mamaya na. Kalma kayo guys, ha? Baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you. Kaya nga may neutral eh. Nasa pagitnaan ninyo eh. Pagitnaan ng House, pagitnaan ng Senate. Ha? Sa ano ng mga sahanay ng mga PNP nasa gitna. Kaya nga doon siya nilagay eh. Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025,
ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yun through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yun. May requirements ba? Hindi ba kailangan, ano lang, Senate President? Ano ka pala yung pangalawa sa mataas yan? Okay. Pwede naman majority leader. Senate President, majority leader. Tapos yung ano yun, tempore. Ayun, kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Create a voiceover using your own voice. Si Marcoleta, wala naman talaga eh. Bias. Pinutol niya kasi nung 2016, nag-umpisa ang mga diskaya, sabay umeksena naman to. Eksena siya eh. Okay na sana eh. Ang ganda na eh. Parang ano eh. Di na ako nakapanood ng Batang Quiapo nung dahil dito eh. Ituloy natin. Umeksena siya. Pinutol eh. Pinatalo niya sa casino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. May karatpatan din naman siya eh. Tao yan. Nasaan yung sinasabi niyong human rights? Hanggat hindi pa naman siya nahatulang bilite, hindi pa siya yung akusado. Kanan. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, those And Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because Boom! Pasag ka na naman. Dinasag ka na naman ng katahimikan. you had already elected It was already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig ba sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was still under the legal custody of the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Says, Nagkainitan sila. Tatanggalin natin muna ito, guys. Ayan, ito. Ito na yun. Sinasabi ko na
Matik na yan. Kalyado naman sila eh. Sino ka pa ba? Minority ka na lang. Hindi kasi ako yung kasama yung hindi na yung puno kayo pag-gano'n dito kasi gusto natin pero hinirap siya umayag na tayo pero ang kanyang kondisyon na binigay so hindi niya tapos na simple yung tarasulat pero yung kondisyon mo simple ka na eh in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinusulta nga, ito na ano bro, kinusulta nga. Yun nga yung first kinusulta kasi yung speaker. Dapat kinusulta ko. Ako, walang kinusulta. Hindi mo nag-request nga si speaker. Nagkakainit ka na pinag-ayos. Tapos naman na konsulta yung sinasabi ko, konsulta ko. Hindi kailangan nga eh. Ay, hindi ko mawal ito. Hindi ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate dinandito, yatilan mo Bakit kasi pinagpipilitan niya yung Senate custody? Eh meron naman PNP custody. At least yun neutral. Hindi ma-influensyahan. Hindi ma-susulsulan. Bias ko masyado kaya natatanggal eh. Sige, dikit pa sa Duterte kaya nasisira pangalan mo eh. Inano nila yan, kinontempt nila kasi yung parang ano yata yan, hindi ko lang alam kung siya yung may binanggit na pangalan na senador. Si Jinggoy at si Joel. Kaya gusto nila ipabalik sa Senate. Matik na yan. Kukumprontahin nila yan eh. Posible kalokohan na yan. Alam na nila Tito Soto yung gagawin ng mga yan. Ito nadawit. Ewan ko nasan si Joel. Papamudmud na yata eh. Senate. Nariltok pa tuloy. Hindi naman siya naligihiramin. Pero may mga ano na yan. May mga protection na siya dyan. Ito guys nung tuwa yung mga DDS kasi nabanggit si Romualdez. Paniwala sila dito. For example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Si RD na lang muna. Si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? Anong apelido? Henry? D.E. Henry Alcantara po. For example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28, may binigyan ka 30%. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5%. Sino rin yun sa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay.
Martin Romualdez. Nagsisigawan yung mga DDS. Wow, ano kayo? Mga loyalista, mga bangag. Kami, relax lang kami. Tawa lang kami ng tawa. Kung naniniwala kayo dito, sa dalawang mag-asawang to, so di ba dapat maniwala din kayo dito? Feli Diskaya, nilinaw na wala siyang direktang transaksyon kina Saldico at Speaker Martin Romualdez. Niwala kayo hindi? Siyempre hindi. Yung tayo sa una. Kayo naman, no? Ewan ba dito sa Madidis? Bobo talaga. Hindi sila maniniwala dito. Paniniwalaan nila yung una. Kasi ibang tao yun eh. Ibang Carly Diskaya yun. Ngayon AI na daw yung Carly Diskaya. Ewan ko sa mga DDS ito. Grabe yung pagkabobo nila. Sila lang talaga yung nagbubukod tanging Pilipinong tanga. Ito kasi yung sinasabi ko kanina. Na tama lang yung ginawa ni Bryce at ni Senator Tito Soto, Senate President. Tama lang yung ginawa niya. At si Bryce yung desisyon na ayaw niyang magpabalik sa Senado. Alam niyo kung bakit? Hindi siya safe doon. Hindi safe si Bryce Hernandez sa Senate custody. Ano ba sabi? Ito. Tatandaan niyo to. Si Jimmy Guban yung sa custom. Yung sabi niya. Bacolor, Pampanga, name drop by former Bureau of Custom or BOC intelligence officer Jimmy Guban, including personalities linked to former President Rodrigo Duterte, have been invited to the next House of Representatives Quad Committee. At the tail end of the hearing, here on Friday, House Committee on Human Rights, Chairperson and Manila 6th District Representative Benvenido Abante Jr. moved to invite the following. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Lawyer Manasseh Scarpio, former Davao Councilor Nilo Abellera Jr., former Environment Undersecretary Benny Antiporda, Paul Gutierrez, I also would like to make a motion that those names mentioned by Mr. Jimmy Guban be invited in the next hearing, Mr. Chair. That will be Small Abellera, Congressman Pulong Duterte, Attorney Manscarpio, Benny Antiporda, Paul Gutierrez, and almost all the names mentioned by Mr. Jimmy Guban, Abante said. Sabi ni Congressman Abante. Congressman pa siya noon sa 19th Congress. Ewan ko lang ngayon kung anong tawag sa kanya. Pastor daw, sabi ni Pulong Hindi talaga siya bibitawan ni Abante. Kasi unfinished business to Hindi pa natatapos to Ano ba yun? Yun tayo. Ta. Yan.
The Senate and the House were then hearing the issue of illegal drugs concealed inside magnetic lifter that had eluded authorities. Alam niyo ba guys, no? Yung magnetic lifter na yun, yung may mga lamang shabu. Nawala yung laman nun. Pagkatapos na nakulimbat ng custom yun, nilagay sa magnetic lifter. Kinabukasan nun, nawala. Paano nangyari? Sabi I hate drug. Hindi, wow. Ito, sinasabi ko guys na hindi talaga safe si Bryce Hernandez dyan sa Senate custody. Ito yung kay Jimmy Guban. Ito yung salaysay niya. A woman knocked on my cell and introduced herself as a Blue Ribbon staffer. After I opened the door, another person went straight to my room. After I opened the door, went straight to my room and pointed at me saying, "Jimmy, if you mention this name, you will die." Especially if you get detained at the Pasay City Jail, your life will be short. Guban said later, revealing the person who threatened him was Gutierrez. The worst, Your Honor, was he included my child in his threat, claiming that they knew where my child was, that it easy to kidnap my child. Your Honor, do you know who are the person whom he does not want to be named? It's Pulong Duterte. Michael Yang. Gutierrez said that these are friends of Bene Antiporda. They work together. Don't you know that they hang out in Malacanang? He added. Don't name Paulo Duterte, Manscarpio, Yang in 2018 Shabu Import Mess. Pwede sila ma-influensyahan dyan sa loob ng Senate custody. Hindi talaga siya safe yan. Okay na, dito na tayo sa may last. Sa sagot ni PBBM about sa allegation kay Romualdez. Ng mga pangalan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects at nadawit pa dito ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Monica, ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong aligasyon na nangangailangan ng matibay na ebidensya laban doon sa mga pangalan na idinawit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing ukol nga dito sa... Ano ba naman yung dalawang mag-asawa nun? Binamanipula na yung hearing. Iba sasabihin sa Senate, iba yung sasabihin sa Congress. Kung ganyan lang din naman talaga, bitayin tong dalawang to. Kung gusto nyo matakot yung mga korap din sa Pilipinas, putik na yan. Punta nyo to sa Luneta, sabuyan nyo ng gasolina. Sindihan nyo dun. Ewan ko lang kung di matakot yung mga korap na yan. Diba? Napakasimple. Anomalya sa flood control projects. Iimbestigahan mabuti ng Independent Commission ang mga ipinahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., partikular na ang pagkakadawit ng ilang kongresista sa issue. Can I correct that? These are not revelations. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito,
mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na nung kumbaga sa amag, napakalalim na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. Tinanong rin ng Pangulo ukol sa pagkakasama sa pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mag-asawang Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya. Sagot ni PBBM, alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganito. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. Na talagang inutos, pero hindi. Ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Hindi, wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw na nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Handa naman si Pangulong Marcos na mabigyan ng proteksyon ang mga Diskaya sa gitna ng kanilang nalalaman sa mga umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng infrastructure projects ng Wag. Hindi, pwede naman talaga. Proteksyonan talaga yan. Kasi, wag lang, pwede silang proteksyonan para ma-preserve yung mga testimonya nila. At saka, hindi naman kasi sila pwedeng state witness eh. Kasi pagka state witness ka, hindi ka na makukulong. Hindi sila hindi sila qualified. Una-una, ginawa na silang anomalya. Saan galing yung perang kinikita nila? Pangalawa, smuggle yung mga sasakyan. Tapos hindi pa nagsasabi ng totoo. So, anong papakinggan ng mga tao sa inyo? So guys, ito meron akong sasabihin sa inyo. This coming September 13, magkakaroon po sila ng malawakang rally na tinatawag nilang People Power 3. Nasa ako nulit ko to. Pumunta ako ng kubol ng mga DDS din sa TikTok. Sinasabi naman nila, hindi daw sa kanila yon. Kaya huwag kayong sasama. Dahil lang sinasabi dun sa September 13 is accountability. Pumunta ako dun sa kubol nila. Sabi ko, edi ang susugurin nyo dyan, Senate at saka Congress. Oo daw. Ulabas yung Malacanang dyan. Hindi, isama na daw. So magre-revolution pala kayo. People power. Ba't dadama yung presidente? Accountability ang hanap nyo. Hindi pagpapababa sa presidente ang aanoin nyo dyan. Sa Congress, tatanga-tanga. Grabe. Kayo yung salot sa Pinas. Ginagawa na nga lahat ng Pangulo. Imbestigahan yung mga maanomalyang flood control na yan. Gusto nyo pa sumausa? Dadagdag pa sa problema. Sige, mag-rally kayo. Mag-people power kayo. Baka hindi nyo rin gustuhin yung magiging desisyon ng presidente pag sinabi niyang martial law. Sa amin, pabor yan. Gusto namin yan. Sige lang. People power kayo. Yun yun. Pero wag kayong mag-expect na walang loyalistang sasalubong sa inyo.
Gulo yan. Gera yan. Civil War. Kung yun ang gusto nyo. Papaniwala kayo kay ano? Ka Eric? NPA? Sige, tuloy nyo. Basta ready kayo magutom. Magutom mga anak nyo. Tataas lahat ng bilihin. Sige lang. Wala naman kami ano dyan eh. Kahit tumaas man ng 150 per kilo ang bigas. Bahala kayo sa buhay nyo. Nasa abroad kami. Kaya namin supportan pamilya namin. Tuloy nyo yan. Binabalak nyo. Pabor sa amin yan. Para hindi na bumaba yung presidente. Magkakaroon pa ng ano. Panibagong form of government. Wala nang presidente, prime minister na mga ugo. So hanggang dito ko na lang tatapusin guys. At maraming salamat sa inyo. Patuloy niyo po sana ang suportahan. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Mag-follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Ito po siya. Ayan po sa baba. Maraming salamat at goodbye.